Meron po akong 6 table, employees table, department table, product table, sale table, ship table, and payroll table. Sa employees table naman po, isang pinakagawain nito is kumuha ng mga impormasyon sa lahat ng empleyado tulad ng mga pangalan, posisyon, edad, address, at kung anong department sila nakabilang. Ang nakabilang po dito sa table na to is ang employee ID. Ito po ay naka-primary key sa bawat empleyado. Tas name, pangalan ng empleyado, tas position na to kung cashier ba, manager, tas department ID is naka-primary key po siya na nagli-link sa mga department table para malaman kung anong department siya nakabilang. Ang pinaka gawain po ng employee ID is nagiging references din siya ng ibang table tulad ng payroll, sales, at ship para matukoy kung sino ang responsible o sino ang nakakuha ng mga sahod. So, sunod naman po isang department table. Ang pinakagawain po nito is para nakalista ang iba't ibang department. Kumbaga, sa mga sales, HR, IT. Ang pinaka nakalagay po dito is department ID na naka-primary key sa bawat department. Tapos sunod po is department name na pangalan lang ng department. Ang pinakagawain naman po ng department table is yung employees table. Ang department ID ay naka-primary key na nagli-link para magbalik sa department table. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung saan department nakalagay ang isang empleyado. Doon sunod naman po isang product table. Sa product table naman, ang pinaka nilalaman nito is yung mga listahan ng lahat ng produkto na binebenta ng kumpanya. Tapos nakalagay po dito is yung product ID naka-primary key sa bawat produkto. Tapos sunod po is product name, pangalan ng produkto, tapos price, presyo ng bawat produkto. Sa gawain ng table ng product table is sa sale table, ang product ID ay naka-primary key na nagli-link sa pagbalik sa product ng table para malaman kung anong produkto ang binibilang isang sale record. Then sunod naman po is sale table. Ang pinakagawain nito is nagre-record siya ng bawat transaction ng binebenta. Kumbaga, ito ang tala ng lahat ng nagbenta ng produkto. Then, sa mga field naman nito is naka-sale ID, naka-primary key na sa bawat sale transaction. This product ID, naka-foreign key naman siya na nagli-link sa product table para malaman kung anong produkto yung mga binebenta. Tapos, employee ID is naka-primary key ulit siya na nagli-link sa employees table para naman malaman kung sino nagbenta ng produkto. Sa quality is bilang ng produkto lamang. Tapos, ang sale date is araw ng pagbenta. Ang pinakakabuuan po nitong table na to is ang product ID ay ginagamit para malaman kung anong produkto yung ang product ID ay ginagamit para malaman kung anong produkto ang kasama sa bawat sale. Tapos, ang employee ID naman ay ginagamit para malaman kung sino ang nag-process ng benta. Sa ganitong paraan, ay matatrack ang performance ng bawat empleyado pagdating sa sale. So, meron naman pong ship table. Sa pinakagawain nitong table is nakatala ang shift sa oras ng trabaho bawat empleyado. Like, di ba po, may 6 to 6, tapos 6 to 8, may 12 hours na trabaho, may 8 hours na trabaho. Then, sa field naman nito is naka-ship ID, naka-primary key sa bawat ship. So, may empleyado ID din na naka-foreign key na nagli-link sa employees table para malaman kung sino ang nagtatrabaho sa ship na ito. Tapos, sa ship start, oras na pagsisimula ng ship, ta ship end, oras na pagtapos. Ang ng table ng ship table is ang employee ID na nakonekta sa employees table ang nagsasabi kung sino ang may hawak ng ship. Sa ganitong paraan, makikita natin ang ship schedule ng bawat empleyado. Tapos, sunod naman po is yung sa payroll table naman po, ang pinakagawain nito is yung table na ito ang humahawak ng mga records sa sahod ng bawat empleyado. So, may field po siya. Ang payroll ID, naka-primary key sa bawat payroll record. Then, employee ID, naka-foreign key naman po siya na nagli-link sa employees table para malaman kung sino ang may-ari ng payroll record. Tapos, may pay period start din, petsa na nagsimula yung payroll period, tas may period end din po siya, tas amount ng kabuuan ng sahod. Ang pinakakabuuan na nitong table na to is, ang employee ID sa payroll ay nakalink sa employees table para malaman kung kaninong sahod ang tinutukoy sa record na ito. Then,
Ito ang paraan para masabay-sabayan natin kung sino yung nagsasahod sa bawat empleyado. Then, sa ganitong pamamaraan, sa pagkokonekta natin ng primary key is nakakabuo tayo ng isang interconnected sa sistema ng pagpapakita ng ugnayan sa bawat table. So, ang bawat table na nagkakaroon ng layunin at bawat connection ay mahalaga para ma-assist ang mga tamang impormasyon mula sa iba't ibang aspeto ng post system ng payroll monitoring.